Yung may kwento ko lang sa nagdaanan ng 13 Special Forces Knights Company tungkol dito sa Barangay Kabuntakas. Ito yung pinaka-challenge namin nga ginawa kung paano namin maibalik sa loob yung komunidad ng Kabuntakas. Kasi dati, alam ko yung Kabuntakas, Barangay Kabuntakas na yun, yung mga tao dyan. Bumaba na sila, nagsilikasan kasi medyo magulo yung barangay nila. At pinupugaran daw na dati ng, lalo na yung kasagsagan pa ng wala na kaya kalaban at marami pang kalaban dito. Isa din yung barangay na yan na pinupugaran, lalo na yung mga kabahayan dyan, pinagsusunog na. Pero sa sobrang sipag siguro ng 13 Special Forces at pinamahan din ng 6 Special Forces Lionheart Battalion, nagtagumpay naman kami at hindi kami negative dyan sa ano na yan, sa tasking namin. Kasi first, kwento nga muna natin yung Kabuntakas kasi taga dyan si Radulan sa Hiron, di ba? Sa Sitio Tambanya. And si Radulan sa Hiron, yan yung kinikilalang pagkatapos namatay ni na Isnilon Hapilon sa Basilan. Pero dito, siya talaga yung umalit, sir. Commander dito. Taga dyan siya. Kaya yun yung alam natin gaano kahirap kunin yung isang barangay na yan, di ba? Pero marami rin giyerang dinaanan yan. Ikwento mo nga yung alam mong ano kasi napabakbak din ang tropa ng ilang taon dyan. Okay, dumating kami dito, sir, 2019. 18 o 19. Siyempre, sir, pagdating ng ang sundalo, sir, pag dumating sa isang lugar, sir, patrol, clearing, kung anong ginagawa. Lakad kami ng lakad hanggang, sir, February 14, pero hindi naman masyadong matagal yun, sir, kasi yung daanan, sir, papuntang Tambang. Kung galing na kami doon sa taas, sir, pababa na kami, pa-exit na sana. Ka-time ko pa yun, sir. Kumbaga, yun siguro yung pang-birthday ko. Kasi inambos kami nung time na yun, sir. Sa Tambang? Dito na sa baba, sir. Yung daanan, sir, baba ng yung may detachment ngayon, sir. Kabuntakas? Sir, headquarters ng 35th Bravo. Kasi mula pa lang kayo noon, ha? Oo, sir. Sasagan pa lang ang lakaran namin, sir, yung clearing. Inambos kami, sir. Ano siguro, sir, mga alas 7 o alas 8, mga ganong oras, estimate ko lang. Nakalabas kami dyan, sir, hapon na. Kasi may tropa kasi kami, sir, na hindi naman sa sir, minalas na kasi na matay man talaga sila tinamaan. So talagang para ambus o malapitan lang? Malapitan lang talaga, sir. Kasi ikwento mo nga, sir. Bababa kami, sir. Bababa kami, sir. Doon sa galing sa taas kasi yung medyo na high ground, sir, ba? Kasi hindi naman masyadong malapit. Thank you. Siya lang talaga natsambahan, sir, sa sobrang haba ng laka namin, sir. Siya lang talaga natsambahan, sir. Yung tama niya, sir, dito. Sa medyo baba ng kilikili, sir. Yun ang kinamatay niya. So sa inyo pala talaga, no, may mga lugar kayo na pinapasukan na yung kaharap nyo mga siga. Meron din ito, Kabuntakas, ang kaharap nyo, inambus talaga kayo. Ambus talaga, sir. Na gusto nyo lang ano, di ba? Oo, sir. Kaya, doon, sir, parang kami ng isa. Nakaroon naman kami naka-exit na kami ng hapon, sir. Kasi ilang araw, sir, lakad na naman. Para, sir, yung purpose kasi namin, sir, na
maklear talaga itong yung barangay na yun, sir, yung lugar na yun, Naigasan, papunta sa Tambang, sir, Dagi Tambang. Tapos nasundan na naman, sir, nung May 25, sir, dyan sa may kwan, yung sa mismo Igasan, sir, yung mula sa kalsada, sir, sa mga 100 meters lang. Mamaya, yun yung war story mo, di ba? Bagbagan talaga yun. Yun, sir, Pero ibig sabihin talaga, yun yung mga welcome remarks nila sa inyo na ayaw namin sa inyo dito. Mamaya, ibang kwento yun. Pero talagang ganun kayo welcome dito na stronghold namin to ganun. Sir. Yung pa lang yung mga pugad ng dyan, sir. Kumbaga, andyan na yung bahay nila, tagilid lang ng kalsada. Kitang-kita nila kung saan yung sundalo pupunta. Yan ang kaibahan kasi dito sa mga ganitong lugar. Sa NPA kasi ang kampo na sa loob-loob. Kasulok-sulukan ng bundok. Di ba dito? Sir, natago. Dito, kasi hindi nakatago. Talagang komunidad nila yung kampo nila. Okay. And pumapasok tayo sa kabuntakas na talagang Pahirapan, sir. Pahirapan. Ano pa yung mga hirap nyo? Yan nga, inambos na kayo. Ano pa yung mga hirap nyo nung unang... Kasi wala pang yan, sir. Wala pang kalsada yan, sir. Hindi pa simentado, sir. Yung malit lang yung kanyan, sir, na parang daan na lang ng jeep. Kini-clear pa namin yan, sir. Tinatabasan yung gilid. Pero di naman kami nag-anulod, sir, kasi yung mga civilian mismo, sir, na taga-Kabuntaka, sir, parang napalapit na rin sila sa amin, sir. Pati yung mga bipat, pagsama na rin sila sa amin magtabas. Kini-clear. Hanggang naman ang kalsada, sir, sa semento naman, sir. Kami na rin nag-security dyan, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung papel ng mga bipat kasi na-interview ko yung chief bipat dito ano ba yung bipat? Diba sa mga ibang, tanod ang tawag yan, diba? Tanod dyan. Iba, sir. Sa iba. Sir. Dito, bipat. Bipat, sir. Barangay Peace and Order. Ano yung pangalan? Taking action. Barangay Peace Action Team. Sir. Ganun ang mga bipat. Armado ito mga bipat. Armado yan. Voluntaryo ito. Sir. Sarili nilang baril. Really? Ang gamit nila. Honorarium na kaunti lang galing barangay. Sir. Kasi talo rin ng mga ito yung Kapgo kasi yung Kapgo kahit papaano may kaunting allowance galing sa atin, di ba? Yan. Yung bipat, ano yun? Barangay lang yun, sir. Barangay talaga. Sige nga, paano, di ba sinasabi mo first, paano nyo unang nagamit, nakipagtulungan sa bipat? Yan, dyan sa pagpasok sa Kasi yung bipat na yun, sir, nung may sila, sir, may kumbaga post sila dyan sa may area ng boundary ng Kanagi at Igasan, sir. Yung lagi naming binibisita, sir. Hanggang napalapit na sila sa amin, sir. Tapos sabi namin, Chief, baka pwede nyo kaming samahan. Saan, sir? Yan, mag-security tayo dyan sa kalsada na yan kasi may project dyan. Sige, sir. Pero yung pagkain yan, sir, kung hindi sila mabigyan ng mapadala na ni Kapitan, sir, pakainin na rin sa kung anong pagkain namin, sir, yun na rin sa kanila. Para hindi rin sila magtampo sa amin. Hanggang umabot naman yung kalsada doon sa taas, sir. Kung pag-usapan talaga natin hindi pa, sir, marami siyang naitulong sa amin, sir. Sige nga, ikwento natin kasi naghahanda nga tayo sa territorial defense Paano labanan itong mga dayuhan Pero yung marami tayong mga matitinding mga struktura sa mga barangay na basta may special forces tayo na kayang-kaya nating i-control Yan, isa dyan yung bipat. Of course, iba yung Kapgo. Pero unahin nga natin yung bipat. Ano yung mga... ikaw parang hindi, matindi ang bipat. Yung nga, paano kayo nagtulungan ng bipat? Ay, sir, yung bipat na yun, sir, kung para lang sa amin na sa 13 Special Forces, sir. Tulad nung nakabalik, kasi pa nakabalik ng
barangay Kamuntaga, sir. Yung BPAT, sir, gamit na gamit namin yan, sir, lalo na sa security, sa... Minsan, sir, sinasama namin sila mag-patrol para ma-orient din namin, sir, kung ano talagang ano nila. Pero hindi natin trained yan, di ba? Ang kapwa ang trained natin. Sir. Pero kasi yung Chief BPAT kahapon, tinanong ko, anong motivation ni Chief eh? Kasi inano yung tatay niya eh. Tapos sinunog yung bahay nila. Kaya malalim-lalim yung motivation nila na dumepensa. Sir. Pero ilagay mo ang sarili mo sa kanila, mabigat-bigat din yun kasi sasampu nga lang sila sa kabuntakas eh. Mahirap talaga, sir, kung sa atin, sir. Kaya lang, sir, nung BPAT na yun, sir, kahit anong oras namin tawagin, sir, na magpasama kami, andyan na kaagad, sir. Ano yun, si Chief kapon, sir, na-interview naman si Chief. Kasi yung malapit lang man yung bahay nila doon, sir. May isang, kuan pa nga, sir, isang araw, sir, na nung doon na kami sa Tambang, sir. Ilan lang kami iniiwan doon, sir, kasi yung trupa naglakad. Parang 5, 6 na lakad yung trupa. Kami na lang, sir. Tapos may biglang bisita ngayon, sir, na pumasok sa Tambang. Mag-Paris. Tawag ng batalyon na mag-Paris. Ano kayang gagawin natin ngayon? Naisip ko ngayon, sir. Tawagin natin yung lipat. Tapos hingin lang tayo ng kahit 5 kapugoy-ilan. Dalawa kami ni, sir, yung isang kasama ko, sir, ano. Sabi ko, yung kaa na 5, ikaw maghawak yan. Yung BPAT akin. Kaya natin. Kaya natin yan. 2 area naman yung deployan natin sa race. Kasi biglaan itong bisita eh. Oo nga, sir, pagtawag ko kay Chief, available ka ba ngayon? Bakit, sir? Sama sana kami mag-arrest. Ilan yung sir? Pwedeng sama ko. Kung ilan yung available mo dyan? 4, sir. Pang-4 ako. Pwede na yan. Lakad naman, sir. So, ang distansya pa naman namin sa agwat pa naman namin sa ano, sir. Kasi magkadalawang area yan, sir. Tapos mga 5 to 600 meters, sir. Ito. Sabi ko sa kan, Chief, binibiro ko, sir ba? Chief, di nyo kaya ako iiwan ito pag biglang magkaputukan? Ay, hindi, sir. Hindi kasi ano yan, di ba? Yan yung tipong yan, yung galawang SF to eh. Kasi iba yung galawang SF ganyan. Kasi tiwala ka ba dito sa kasama mo na hindi kayo ng train, nakuha mo lang loob na tumulong sa'yo. Pero yung nga, yung tiwala, medyo hindi pa tested eh. Di ba? Yan. Tinanong ko, Chief, hindi kaya ako iwan? Kung biglang magkaputukan dito? Baka iwan niyo ako? Ay, hindi, sir. Kung anong mangyari sa'yo, sir, mangyari din sa amin. Doon ko na, ganun ba? Hindi nga, paano nga natin? Hindi nga talaga, sir. Hindi ka namin iiwan. Mas maganda pa, sir, nga kami yung mawala kay sa sayo, sir. Bakit? Kung hindi lang dahil sa inyo, sir, hindi kami makabalik dito. Anong isabihin? Kung baga, sir, di sila makabalik establish dun sa barangay nila, sir, kung hindi dahil sa amin. Ano ba nangyari? Dahil nagbakwit sila? Oo, sir, nagbakwit sila, sir. Ikwento mo ngayon gano'n na kasaysayan nila first. Ibig sabihin, nung bagbagan, ano nangyari? Bumaba lahat sila, bakwit sila. O, sir, sinabihan daw sila, sir, ng ano bang unit, ano yung unit, sir, na pababain sila, sir, kasi clear na mismo talaga yung barangay nila, sir. Kaya doon, sir. Ni no man's land, hindi? Hindi naman, sir. Hindi naman, pero pinabakwit talaga yung tao. Pinabakwit sila, sir, kasi lagi man ang may encounter doon sa area nila, sir. Sa taas lang ng barangay nila, sir. Sa baba. Kahit yung mga iskulong, sir, butas-butas. Kahit mga tama ng bala. Noon, sir, nung bumaba siya, sir, si bakwitan. Pinagsusunog yung bahay nila. Kaya nung nakabalik doon, sir, nakita namin yung sama naman namin sila, sir.
Yung iba nun sir, naka-fix din na lang kahit may mga pamilya. Para lang doon na rin sila tumira kahit sabi, samahan na namin kayo sir. At nung umakyat kayo, so sa totoo lang pala, bipat yung nakasama niyong umakyat na gusto na rin bumalik sa sarili nilang barangay. Sir. Pati may mga civilian na rin sir na mga pamilya nila sir na kasama. Sumabay na rin sa inyo? Sir, sumabay na So rin. parang kayo yung talagang inakay nyo sila na bumalik na tayo sa barangay nyo? Sir. Kaya pala tinawag nyo siya na balik barangay? Balik barangay sir. Kasi itong mga tao na ito nag-backwit dahil sa giyera. Sir. Masaya ang feeling na yun. Sir, lagi na pag nakabalik na sila sir, lagi na may mga bisita doon sir, iba-ibang agency. Tsaka bunta ka. Sir. Ibang unit. Lagi na may bisita doon sir. O sige, balikan muna natin. Yung in-step by step nyo, di pumasok kayo. Una, inambus kayo. Pangalawa, nagpasama kayo sa Bipat sir. bipat. Pangatlo, inakay nyo na yung tao. Na sige, balik na, nag-fix tent na. Ano yung mga sumunod na mga hinarap nyo na mga challenge doon? Muna. Yun na yun sir, yung sir, yung kasi pag nandoon sir, nakabalik na sila sir, pumasok na rin yung baga parang inimpesa na namin sila na train yung kaabipat sir. Tapos maliban pa doon sir, doon sa taas mismo ng barangay Tambang sir, yung tinatawag nilang Minjay sir, City Minjay. Nilagyan na rin namin ng detachment doon sir. Dahil yun talaga yung talagang pinakaano doon. Ayun talagang pinaka-high ground sir na kung baga pagpistuhan ng kalaban sir, yung mahirap na talaga akitin sir. Ikwento mo, paano ba yung terrain niya? Ikwento mo muna yung mula baba. Mula dyan sa Igasan. Yung galing Igasan sir, yung Dinaanan ko Igasan, along the, ano man siya, tabing dagat, di ba? yung dito sa may Kanagi na sir, yung may cruising paakyat pataas sir. Pag gano'n mo yun sir. Wala doon sir, pag gano'n sir, hanggang paakyat ng paakyat yun sir. Hanggang pagdating ng Tambang sir, may unang madaanan pa doon sir, yung dati sir Lagaron, nilagyan namin ng detachment pa dati yun. Ngayon sir, parang nag-contest na ng 35 Bravo. Medyo paakyat din yun sir, ambush area din yun sir. Tapos, kita naman sir nasa mga Tuklik siguro yun sir. Punta dong Tambang sir. Pagdating naman sa Tambang sir, medyo yung napatag doon sir, yung ano lang sir. Yung eskwelahan, medyo ano sir. Tapos paakyat na naman sir. Yun ang pinaka critical talaga sir na terrain sir na kung ang galing dito sa baba sir, yung tropa sir. Kung 2 tao lang sir sa taas sir na maghuli line, mahirap na akyatin sir. Darang sa Surigao, nagit-git yan. Dalawa lang pumesto sa taas. Talagang hindi makagalaw yung tropa. Ano talaga sir na kung sa akyatan sir, maakyat talaga sir. And talagang ilang dekada hindi natin na control talaga yan na dahil balik-balikan, parang atake tayo, baba, balik kalaban, atake tayo, balik kalaban, ganon. Parang nangyari. ganyan. Pero ang mission nyo noon, hindi. Kailangan permanente na to na Okay. Buhay pa ba si Sahiron noon? Parang buhay pa rin sir, pero medyo may edad na rin. May edad na. Kasi putol ang kamay eh. Pero syempre, yung impluensya niya sa barangay niya na yan, talagang napakalaki. Napakabigat na impluensya niya. O sige nga, nag-establish kayo. Siyempre, defensive. Di ba? Kung control nyo yung highest point, medyo militarily, okay na. Medyo okay na sa baba sir. O sige, yung suporta naman ng tao, paano nyo dinahan-dahan kinuha? Kasi, sige, granting maraming bakwit, nakasimpat siya sa atin, pero marami rin kamag-anak si Sahiron. Marami rin Abu Sayyaf dyan sa area na pamilya nila. Paano nyo dinahan-dahan? Yung namin dyan, sir. Ito namin dyan, sir. Si Kapitan, sir, yun ang lagi naming nilalapitan. Kung tinatanong namin kung anong problema sa barangay, lalo na medyo sa ibang grupo, ang masasabi niya sa amin, masasagot niya, sir, sa ngayon wala na. Wala na kaming balita sa kanila, hindi na kami ginugulo.
Parang ganon, palagi. Okay. Automatic man yan. Sa lahat ng puntahan nating barangay, mapa NPA, mapa Muslim area. Hindi. Lalo na pag lagi man kami maglabas, sir. Basta namin kasi malapit lang, sir. Bas, lagi namin nakausap. Di, magsabi kayo ng totoo ba? So, mamaya, bigla na naman kayong balik sa baba. Gusto niyo bang magbakwit uli? Ay, hindi, sir. Wala na talagang nanggulo sa amin, sir. Kahit nagpaparamdam, sir. Wala na. Mas maganda. Yung ganun. Tapos si Chip, tinatanong ko, Chip, wala na, sir. Eh kung meron, sir, sa amin pa lang, sir, kami na mismo mauna. Unahan na namin. So mamaya, di natin malaman. Bigla na dito na sa loob natin. Wala na talaga, sir. Believe din ako sa mga bipat na yun, sir, at saka yung mga tao doon, sir. Kasi paggabi, sir, parang nagjo-duty rin sila, sir. Kung anong naramdaman nila, magsabi sila kaagad. Talagang kusang, yan ang kusa talaga na depender ng kanilang community, di ba? Oo, sir. Kasi pag may maramdaman sila, kahit kung anong flashlight yun, sir, o ilaw, magtawag agad sa amin. Ilan ba kayong unang pumasok? Kuan kami, sir. 3 team, sir. So 36? Plus command group nyo. May command group ba kayo? Meron, sir. Ako dati naghawak ng command group. So, more or less, 40. Pero yung Abu Sayyaf dyan, pag mag-mass up, labanan kayo, talagang ano rin talaga to, masigabong palakpakan din to. Talaga, sir, abot talaga ng dahan-dahan, sir. Oo, di ba? So, yung kayo, parang 40, pero ito, talagang ano to, ito yung hardcore talaga na area ito eh. Kumbaga, kabuntakas eh. So, yung nga, balik tayo dun sa kwento mo yung nagpapatrol yung mga yung mga bipat, kusa yan, di ba? Na napakalaking bagay kasi, di ba? Halos nga, sir, yung pag magpatawag kami, sir, na bipat na buntakas, kanagi. Mas marami yung kanagi, sir. Yung mga barangay ni sir, madaanan natin. Marami, sir. Pag may medyo, sabi na may nakita doon, mag-ipon-ipon na yan sila, sir. Yung mga bipat. Bakit? Ano bang problema? Sir, may nakita doon, sir, na armado. Puntahan na natin. Bakit? Girahin na ba natin? Girahin na natin, sir, para maglayo dito. Ganun yung kanila, sir. So, hindi. Kaibiganin lang natin yan. Huwag na tayong magdumaan sa mga gira-gira na yan. Ay, hindi, sir. Paano yan, sir? Ayaw na namin, sir, na magulo dito. Kung ayaw na, magira, magulo man yun. Hindi, sir, ipon lang kami, sir. Antay lang kami ng advice ninyo. O ano nyo. Pero sa kanila, tumatapang sila kung nandyan yung special forces. Oo, sir. O, parang kung bagas kung sila lang, talagang magipaglaban din, sir, pero kulang. Oo, kulang pa sa ano, sir? Kulang sa lahat. Kulang sa bala, kulang sa baril, kulang sa tao, kulang sa training. Kasi yung iba sa kanila, sir, itak lang yung dala, magsama pa rin. Meron? Oo, sir. Sige, kwento mo nga, may bipat na itak ang dala. Oo, sir, pag lalo di man lahat sila, sir, na may baril na kahit hindi bipat, sir, magsama, sir, kahit itak lang yung dala. Pero yung mga bipat, sir, kumplito ng baril. Sarili nila yun. Pero meron talaga yung itak lang. Oo, sir. Bagbag talaga. Oo, magsama, sir. Diyan mo makita rin yung kuwan ng mga tao na i-depend yung kanilang yung kanilang komunidad na itak lang dala. Parang panahon pa ni Andres Bonifacio yan. Hindi ko katipunan, itak lang dala eh. Kaya tanong ko nga yung isa, sir, na si Lord malagi siyang dikit sa akin. Bakit itak lang yung dala mo? Ano bang may laban mo dyan? Malay ko, sir, kung madikitan ko sa sir, magtagaan na lang kami dalawa. Ganon. Oo, sir. Katindi mo, no? Yan, sir. Ano yung, sige nga, ikwento mo, dahan-dahan, yung dahan-dahan na nakuha nyo na. Meron ba kayo naging problema sa cultural ba, religious? Kasi siyempre, kayo yung unang papasok dyan na mag-establish talaga dyan sa lugar. Wala bang ganon? Wala naman, sir, yung ano. Sa mga tao na Kristiyano to, sundalo to. Wala naman, sir.
Kasi sa NPA area, tawag nila sa atin hapon, berdugo eh. Okay. Dito, anong tawag sa inyo? Wala man sir, basta ano lang sa amin sir. Lagi kong naririnigin sir. Ilbon man sir. Puro inborn ang tawag Oo, mo. sir. Puro inborn palang tawag sa inyo mga special forces. No, sir, ayaw nila yung special forces sir kasi Ilbon. Ngayon sir, na medyo na sir, dandaan nila na banggit yung special forces. Mga isip. Pero nung time pa sir na wala pa yung, hindi pa natin yung Kapgo, lipat pa lang na sila pa lang yung mga komunidad sir. Ang tawag talaga nila sa amin sir, Ilbon. Nag-train kayo ng Kapgo doon? Dito na sa sir, yung batalyon sir, nag-train. Pero may detachment na doon ngayon? Wala pa? Sa Yung Kabuntakas? Nung time na pinasok kami sir, wala pa sir. Pero ngayon meron na? Meron na. So, gaano katindi na kailangan ng ganong mga lugar yung Kapgo? Yan, kasi ultimate yan eh. Kumbaga, terrain na lang, talo na yung sundalong papasok eh. Suporta na lang ng mga kamag-anak ni Radulan. Hindi mo mawawala sila yan. Ano na yan? May mas lalo bang nagbago nung mang-train kayo ng Kapgo at may detachment na doon? Mayroon sir. Lalo na sir yung kasi yung sir, yung Kapgo na train sir, tapos na-deploy na doon sa, kasi kung saan nakatira kasi yung Kapgo sir, tapos may detachment sa barangay nila sir, doon na siya mismo sir. So talagang community defender talaga, di ba? Okay. Para mapinsan din niya yung barangay nila sir. Kasi nandun lang yung detachment nila sir. Kaya dati sir, yung 6 battalion pa yung sir, nag-train ng KA sir. Lagi kami nagre-recruit sir ng kung sinong gustong mag-KA sir. Kasi laking tulong na rin yun sa sir. Kasi ganito kasi, ang diferensya kasi, di ba, naghahanda tayo sa laban ng dayuhan. Ang na-invade kasi tayo ng mga Hapon noon, kasi nung panahon na yon, pag-invade sa atin, wala pa talaga tayong mga experience sa Kapgo, wala pa talaga na-train ba ng mga barangay natin, na mga armado na may karanasan na handang-handang lumaban. Wala pa noon, 1941. Kaya madali tayo napasok ng mga Hapon. Pero kasi tayo, no nerves talaga tayo ngayon dahil, sige, pumasok tayo. Andito yung SF, andito itong mga BIPAT, andito yung Kapgo. Huwag lang maubusan ng bala, di ba? Pero kung maubusan ng bala, di saksak. Itak, di ba? Okay. Di ba, yun yung no nerves tayo ngayon. Kaya mga kababayan natin nanonood, huwag kayong mag-alala. Dahil dito yung SF tsaka mga at ito, sulo na to. Nandito ako sa sulo ngayon, di ba? Na yan, nagawa nila. Anong masabi mo, Master, na yung nakuha nyo na yung barangay na yan, yung naka-establish na talaga? Yun nga, nagbalik na yung tao. Ano yung kaligayahan mo nun na? Yun yung isa sa proudest accomplishment ng 13th Special Forces Company under 6th SF Battalion, di ba? Yes. Nakuha nyo si Kabuntaka. Ano yung kaligayahan mo na, no? Medyo rin kami sir, kasi nag-success din kami sa sir. Masayang-masaya kami sir. Kasi hindi namin nakalain na yung ganun palang pangyayari sa barangay nila, nagawa namin ng paraan na makabalik sila. Kaya masayang-masaya talaga kami sir. Pinagtulungan namin sir ng 13 Special Forces Company under ng 6 Special Forces Reinhardt Battalion. Kasi talagang kung hindi nyo ginawa yun, bagbagan pa rin doon. Baka hanggang ngayon pa sir. Baka hanggang ngayon. Okay. Yan ang kwento ng Barangay Kabuntakas. Home barangay ni Abu Sayyaf, Senior Abu Sayyaf leader ng dito sa Sulu, Radulan, Sahiron, na kinuha at naibalik barangay ng Special Forces. Check in episode ni Master Subsuban.